Hello, what's up? This is Kotman back again for another gaming review lang po ito. Kung gusto nyo yung detalyadong review, yung full review, ibang video po ito. This one is only gaming review lang talaga. About gaming lang talaga, mag-game lang talaga tayo rito. So this is the ZTE Nubia Neo 5G, the budget gaming phone daw. Base sa box na nakalagay, nilagay niya talaga gaming phone daw talaga ito. So this is a budget version of course. This is not the high-end one. Ito na po yung mga games na ni-request nyo na nilagay yung sa comment section. Tatry natin dito sa F1 Mobile Racing, Genshin, Call of Duty, Firelight, Shadow Fight 4, Ace Racer, Mir 4, Honkai Impact, Into the Dead Life After, Car X Street, New State, PGR. Yun. So, sinet na rin natin si Taco Stats. Although, meron naman tong sariling FPS. Tignan natin yung accuracy ng dalawa kung pagbabanggain sila kung tama naman. So, i-open din natin yan. So, syempre, ang gagamitin natin yung built-in game space niya. Let's go. And ito naman yung nakikita nyo, CPU usage, battery temperature, and FPS. Pero meron din naman built-in si Nubia. Gusto ko lang na pagbanggain yung dalawa kung tingnan natin yung accuracy ng dalawa, kung alin ang pinaka mas accurate. So yun, start na tayo. Let's go! Okay, so F1 Mobile Racing, start na tayo. You know, in fairness, stable siya sa 30 FPS. Pwede na. Nasa 36 degrees Celsius pa rin tayo. So, okay pa yung temperature. So, unang game. By the way, just baka magtaka lang kayo kung yung settings ng display. Naka-fix po tayo sa 120Hz screen refresh rate, ha? Naka-fix tayo sa 120Hz screen refresh rate. Ayun, nakita nyo naman sa taas doon. So, continue tayo. Next game. Lipat tayo sa pangalawang game. Try naman natin ang Car X Street. Let's go. So, dito sa Car X Street, ang kaya natin sa graphics is number 3 lang. 3, 3, 3, and 4. Yun po yung native na settings ang nakalagay. So, susundin lang natin yung native. Naka-default yan, okay? So, try natin ngayon konting lumarga. Okay yung gyroscope niya. Actually, is responsive yung gyro. FPS is naglalaro lang sa 18, 19 FPS lang. So, hirap siya sa Car X. Yeah, hindi siya smooth. Boom! Hindi siya smooth. As you can see, 18 FPS, hindi man lang umabot ang 25 FPS sana as minimum. Pero playable naman, yun nga lang baka medyo, syempre, kita nyo yung medyo jittery, nag-jitter yung graphics, especially doon sa kotse mismo. Medyo nag-jitter yung frames doon. Kasi naglalaro lang tayo sa, dito nakalagay 17 to 20, ito 20 lang, minsan nagmamaba pa ng 15 or 18. So, medyo mababa po yung frames. So, medyo hirap siya sa Car X Street. Pero, working po. Even the gyroscope, okay naman eh. Responsive sana. Yung frames per second lang ang hirap. Yung FPS lang. Bagay, ang Car X Street naman kasi is design para sa mga high-end talaga na mga smartphones. So, medyo hirap siya. Siguro kung bababaan natin, wait. Try natin babaan ng graphic sa 1. Baka magkaroon ng improvement. So, lagyan natin sa 1. 1 lang yung graphics. Resolution, 1, shadow quality. Alright, try natin. This time, continue. Kung tataas. An improvement. Okay, nag-umakit siya sa 20 FPS. I guess, ganun pa rin. 22 yung medyo umakit siya ng 22 for the first time. And less jittery na yung graphics. Uy, nag-i-improve na siya. 28 na.
Ayun na, nagpipick up na yung pagbaba natin ng graphic settings. Boom! Umaakit-akit siya, nagpipick up siya sa 29 FPS. Ayun, 25. So, ilo-low settings lang talaga. Umaakit na tayo sa 39 degrees Celsius. Bumaba ulit tayo sa 13 FPS, 14 FPS. So, hindi siya stable dito sa CarX Street. Although playable, medyo hirap nga lang sa graphics. Hindi siya stable. Whoopsie. Okay na. Pakita tayo ng 40 degrees Celsius. So, alis na tayo dito. Next stop is Life After. Let's go. Quickly, it's not safe here. Stable tayo sa 30 degrees Celsius pero makita tayo ng 40 degree 30 FPS, 40 degrees Celsius. Yun. Stay close. In fairness naman, stable siya. Hindi siya nagda-drop. So far, sa ngayon, hindi nagda-drop yung FPS. I wonder kung anong settings ng graphics nito. Stay short. So yun, napansin ko lang no, sa 15 minutes natin paglalaro, medyo nagdi-dip siya sa 2024 akit ng 30. So depende sa dami ng data at information na kailangan niya kasing i-drawing. Tulad niya, nagdi-dip siya ngayon. So yun, nakita niyo nagto 25 20 FPS na lang siya. So nagdi-dip siya. Playable po rito ang Life After pero expect na hindi siya ganun ka-smooth lagi all the time. And of course, umakyat tayo sa 42 degrees Celsius. So medyo demanding para sa kanya. That's 15 minutes pa lang ha. Imagine niyo na lang kapag tuloy-tuloy. Again, playable siya, hindi nga lang ganun ka reliable or sobrang smooth. Ay mga yun, obvious na frame drops. Nakita niyo kanina nag-20. So yun lang. Lipat na tayo ng ibang game. Kita na natin. So playable but not smooth. Okay?
Call of Duty Mobile naman tayo ha. So, dito ang kaya niya maximum ay medium lang and high. May gyro, naka-open ba gyro nito? Check natin yung gyro para masaya na rin. Gyro, ayan, gyroscope on. Let's go. Rank match muna. Down, sniper. Nice pagdating sa gyroscope. Lost the lead. Enemy in sight. Chasing back. Cover me. It's in sight. Enemy in sight. So kung papansin nyo na may maintain natin yung 40 degrees Celsius. So stable po yung kanyang thermal. Maganda po yung thermal management niya. For some reason, mas lalong na-appreciate ko siya ngayon na gina-gaming test ko siya. The whole kalahating araw na tayo rito. So yun 40 degrees Celsius pa rin sa battery. FPS naglalaro sa 40 FPS. Double check natin ngayon kung saan naman tayo. Meron pa ba? Genshin Impact naman pala. So let's go, Genshin Impact. So check natin ang settings ng Genshin dito. Para aware lang kayo. Graphics, lahat naka-low. Okay, lahat naka-low. Sagad na siya, almost magpupula na siya. So, pero lahat low. Okay. Naka-on ang anti-aliasing. On natin yan para mas smooth. And then let's go. Let's see kung pwede natin gawin. Mission, pinakamalapit ito. So, unang mission na complete natin, 42 degrees, medyo umakyat na siya. 42.5, so naka-round off siya rito sa thermal monitor ng sa pinakamalapit. So, this is 43. Round off lagi kasi yung ginagawa rito sa thermal monitor eh. Pero nag-maintain tayo sa 30 to 40 FPS, which is good. So, ano na tayo next?
So again, dito sa Honkai Impact, stable na siya sa 30 FPS mostly, 29, pinakamababa 28, pero basically that's stable na yan. Most of the time naman 30 FPS, and the battery naglalaro lang siya ng 40, 41, to sa akin ng 40, 41. So basically, kayang-kaya niya ang Honkai Impact sa 30 FPS at yung thermal niya is hindi na lumalala sa 41. At least dito sa test na to, okay? So yun, lipat naman tayo sa ibang game. Yeah, we're going Mirror 4, try natin. Hindi ko naman talaga siya malalaro, but you know, test lang natin kung medyo smooth siya kahit sa umpisa pa lang. Yun, medyo ma-frame drop lang, no. Kaya, pero may manakanakang frame drop, lalo pagka merong mga ano na yung effects. So yun, so far I think okay naman siya, naglalaro sa 30 FPS most of the time, pero pag magbibigay talaga ng graphics, medyo mabigat na graphics, nagkakaroon ng konting frame drops, pero most of the time naman I think okay na okay siya, kasi sa experience na nakikita ko. Okay, medyo maganda rin pala tong game na to, ano, kung graphics ang pag-uusapan, maganda talaga kung maganda. Yun. Pero maganda graphics nito, ha. Hindi alam pa, medyo trabahong tama rin, auto battle. Pero graphics wise maganda pala tong Mirror 4, no. So okay po sa Mirror 4. Okay siya, nakakapaglaro tayo ng maayos. May panakanakang frame drops lang, but overall okay siya. Next, so dito naman sa Shadow Fight 4, actually stable naman siya sa 30 FPS mostly, pero kaya niya mag 60 FPS. So, which is good. And pagdating naman sa temperature, naglalaro pa rin tayo sa 41 degrees Celsius lang. So, let's start. So, currently, parang umakit na sa 60 FPS. Magiging stable siya. Kaso nga lang, naglalaro-laro, biglang bababa ng 30 FPS. But I like na hindi na tumataas masyado yung ano. I like na hindi na masyado tumataas yung yung temperature. Nice. So, yun. Shadow Fight 4, okay siya. Naglalaro ng 30, 40, 50, 60 FPS. Actually, all over the place siya. Hindi siya stable sa 60 talaga. Pero okay na yan. At least playable. At least hindi siya talaga bumabagsak ng sobrang deep. At hindi ko rin naman masyado ramdam yung delay. So, good na rin siya in a way. Yun nga, sana mas stable pa ng konti. But that's okay na para sa akin. Dito sa ZTE Nubia Neo 5G. Lipat na tayo sa ibang game. So, ito na tayo. PUBG Mobile Settings. Ang kaya niya maximum settings ay Graphics Extreme and HDR.
So, tingnan natin kung smooth siya or something. So far, nasa tayo. So far, nag-stable tayo sa 50 FPS. As you can see. Yeah, sa 12%. Makakaisang game pa siguro naman tayo. Smooth in fairness. Stable pa rin sa 50 FPS. So far, 50 FPS stable at 39 degrees Celsius. So yun, 39 lang. So magaan lang sa kanya actually yung PUBG kung din nakikita nyo. And of course, stable tayo sa 50 FPS. Goods. Maganda po ang performance sa PUBG Mobile. So yun na lang, maubos na 10% na lang. Ayoko maabutan to ng battery empty. So goods na to. So yun, verdict. So habang tayo, verdict po ni ZTE Nubia Neo 5G. Goods. Literal po siya, goods for budget category na gaming. Hindi ka nga lang makakakuha ng sobrang high-end na performance, high-end na settings, lahat naka-ultra, walang ganun nga lang. Pero pagdating naman sa totoong gaming lang, although mababa ang settings, mababa ang graphics, makakalaro ka, stable po basically. Nahirapan lang siya talaga dun sa kanina sa Life After. And then sa Genshin Impact okay siya basta i-lowest mo lahat tapos i-accept mo bigla sa 45 FPS. Okay lowest lahat. Ang i-enable mo lang is yung anti-aliasing at saka 45. Yung basta gayahin nyo lang yung settings kanina sa Genshin Impact. Kaya walang problema sa Genshin Impact Yun lang. So may mangilan-ngilan lang nahirapan siya. May mga mangilan-ngilan din na nagra-random frame drop siya. Pero basically yung mga sikat na games, Mobile Legends, Firelight, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, smooth po siya. Okay? Dito nag-50 FPS pa nga. So, goods. I can recommend this actually sa 10,000 pesos. Confident kong may re-recommend sa inyo to for budget gaming. Okay? Although kahit hardcore gamer kayo, pero okay lang sa inyo ang low settings. Pwede po. Solid. Nag-start tayo ng alas 12, natapos tayo ng what? Anong oras? Alas 5. So, 5 hours. 5 hours tuloy-tuloy na gaming bago natin siya na battery empty. So, solid na solid talaga. See, what do you call this? Nalunod na yung aking character doon. So, okay na yan. Highly recommended po. Again, ZTE Nubia Neo 5G sa mga gamers na low budget at okay lang ang low settings sa kanila. Medium settings at best para mas stable siya. Okay na okay. Solid yung thermal. Solid din yung FPS siya na ibabato kahit paano. Pwede na siya para sa akin. Tingin ko lang hindi naman siguro exactly na kayang-kaya niya yung talunin yung reputasyon na nagawa ni Hilo G95 at G90T. Okay? Pero pwede ko na siyang I think ilagay dun sa category or sa linya nun na level na nagawa na category nung pang budget lang pero nakakapag-gaming ka. Okay na okay. And the best part, hindi siya kagaya ni G95 na nag-overheat. Solid siya. Okay? 43 degrees Celsius na yung pinaka mainit niya the whole time. Na tuloy-tuloy na tayo naglalaro ng 5 oras straight. 9% na lang natira. So hanggang doon lang. This is Scotman. Kung nagustuhan nyo yung ganitong review, gaming review lang, walang ibang hinalo tayo na ibang ibang cheche-boreche. Sana i-consider nyo na mag-subscribe, like, and share. Ganun lang, this is Scotman. I'll talk to you again soon. Abangan nyo ulit yung mga susunod ng mga iba pang mga babardaguli natin dito ng mga smartphone. Goods, ZTE Nubia Neo 5G.